Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang grupo ng mga vampira na umaatake sa isang bayan. Isang ina ang nagtago sa kanyang mga anak at sinabihan silang huwag lumabas. Pumasok ang mga vampira sa kanilang bahay at pinatay ang mga magulang. Nakikita ni Xiaoxin ang lahat habang nagtatago. Biglang magbubukas ang mga mata ni Xiaoxin at makikita nating siya ay tumanda na. Nagsimulang umalis si Xiaoxin sa klase nang may estudyanteng humingi sa kanya na ipasa ang ilang papeles sa ibang klase. Kinuha niya ang papel at pumunta sa ibang klase. Sa loob ng klase, nakita niya si Prinsipe Roy ng mga vampira. Inaanyayahan siya nito na pumasok, ngunit tumakbo siya palayo sa takot. Nahuli siya ni Roy at itinapon siya sa lupa at naghanda na uminom ng kanyang dugo. Nagiging pula ang mga mata ni Roy na nagbabalik sa isang lumang alaala ni Xiaoxin at pinagdakip niya ang mukha ni Roy. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa mukha ni Roy, kinuha siya nito sa harap ng mga estudyante upang maghiganti at idineklara siyang kaaway niya. Ang mga mata ng lahat ng estudyante ay nakatuon kay Xiaoxin. Binitawan siya ni Roy at tumakbo siya palayo. Ipinaliwanag ni Roy na ang mundo ngayon ay pinamumunuan ng mga vampira at ang mga tao ay mga laruan para sa kanila at na kinamumuhian niya ang mga tao, ngunit hindi ito palaging ganon. Nang bata pa siya, nangako ang kanyang blood slave na si Flia na hindi siya iiwan, ngunit isang araw, habang hinahanap niya siya, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na umalis na siya magpakailanman. Makikita ang ilang mga babae na binubugbog si Xiaoxin dahil sa pakikipag-usap sa kay Roy. Tumakbo si Xiaoxin palayo sa kanila, ngunit nahuli siya ng isang babae sa buhok na nagdulot sa kanyang mahulog. Nakita ang kanyang buhok, gusto sanang tumulong ni Roy, ngunit huminto siya sa pag-isip na baka kusang mag-sorry si Xiaoxin sa kanya. Tumakas si Xiaoxin mula doon upang iligtas ang sarili, ngunit may ilang mga lalaki ang humarang sa kanya. Tumakbo si Xiaoxin palayo sa mga lalaki at humingi ng tulong sa iba, ngunit walang tumulong. Isang babae ang humarang sa kanya gamit ang payong. Nahulog si Xiaoxin sa hagdang bato at nagsimulang dumugo mula sa kanyang ulo, nawalan siya ng malay. Pagkatapos, sinasabi ng kaibigan ni Roy sa kanya na nahulog si Xiaoxin sa hagdang bato at nagsimulang dumugo mula sa kanyang ulo, pagkatapos ay dinala siya ni Maya kasama ng ilang mga lalaki. Nagulat si Roy nang marinig ang pangalan ni Maya. Dinala ni Maya si Xiaoxin sa isang nakahiwalay na lugar at ibinigay siya sa 3 tao. Ang 3 ay nagsimulang lumapit kay Xiaoxin nang dumating si Roy at pinigilan sila. Tumakbo ang 3 palayo. Nagalit si Roy kay Maya dahil sa ginawa niya. Sinabi ni Maya na ginagawa niya ito upang mapasaya siya. Sinabi ni Roy na umalis siya mula sa kanyang paningin. Umalis si Maya, dinala ni Roy si Xiaoxin sa kanyang palasyo, at iniutos sa kanyang mga tagapaglingkod na alagaan siya. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung bakit niya dinala ang batang babae sa bahay, ngunit hindi siya sumagot. Nagtataka siya kung bakit niya inilagay sa likuran si Xiaoxin, kung gayon bakit niya siya iniligtas. Sinabi niya sa kanya na itigil ang pagiging bata at gumawa ng mga desisyon ng matalino. Hindi isinasaalang-alang ni Roy na kailangan niyang magbigay ng sagot sa kanya at umalis siya mula doon. Pagkatapos, pumunta siya sa silid upang tingnan si Xiaoxin, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng bintana. Naghahanap siya ng paraan palabas at may mga uwak sa likod niya. Madulas ang kanyang paa at nagsimulang mahulog nang mahawakan siya ni Roy, ngunit nabasag ang sanga ng puno at parehong nahulog sila. Nailigtas siya ni Roy ngunit nasaktan siya. Sinabi ni Roy kay Xiaoxin na tumakbo palayo dahil sa kondisyon niya ay hindi niya kayang pigilan ang sarili sa pag-inom ng kanyang dugo, ngunit ayaw ni Xiaoxin na magkaroon ng utang na loob sa isang vampira kaya't sinabi niyang uminom si Roy ng kanyang dugo. Nakita ni Roy na kakaiba ang kanyang pag-ugali dahil kanina ay tumatakbo siya upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit ngayon ay nag-aalok ng kanyang dugo. Lumapit si Roy kay Xiaoxin, ngunit hindi niya iniinom ang kanyang dugo. Tinanong ni Xiaoxin si Roy tungkol dito. Sinabi ni Roy na mas masaya siyang pahirapan siya sa pamamagitan ng pag-iwan ng pabor ng vampira sa kanya. Sinubukang lumabas ni Xiaoxin sa mga bisig ni Roy ngunit hindi siya pinakawalan. Nakita siya ng kanyang kapatid at umalis siya mula doon ng tahimik. Pagkatapos, gusto ni Xiaoxin na umuwi ngunit hinarang siya ni Roy. Ipinaliwanag niya na ang kagubatang ito ay isang ilusyon na kagubatan kung saan walang karaniwang tao ang makakabalik ng buhay. Hinawakan ni Roy ang kamay ni Xiaoxin at sinimulan siyang dalhin sa kabundukan, ngunit pinalaya ni Xiaoxin ang kanyang kamay at nagsimulang tumakbo palayo. Sa kagubatan, nalilito siya sa kanyang kapatid na nag-akusa. Humihingi si Xiaoxin na buksan ang pinto, narinig siya ni Roy at itinapon siya sa sopa. Nakiusap si Xiaoxin na hayaan siyang umuwi. Sinabi ni Roy na maging blood slave siya, kung hindi siya sasang-ayon, gagawin niyang blood slave ang kanyang kapatid. Umalis si Roy mula doon. Sa ibang lugar, lumabas ang kapatid ni Xiaoxin na sisiling upang makipagkita sa kanya.
May malubhang kondisyon sa puso si Siling na dahilan kung bakit nag-aral si Xiaoxin sa paaralan ng mga bampira. Naghihintay siya para sa kanyang kapatid nang may isang babae ang dumating at nagsabi sa kanya na kinuha siya ni Roy kasama siya. Sinabi ng tagapaglingkod kay Roy na hindi kumain si Xiaoxin ng 2 araw. Pumunta si Roy sa kanya. Ipinahayag ni Xiaoxin ang kanyang pagnanais na umuwi ng araw na yon. Nang sandaling iyon, sinabi ng isang tagapaglingkod na dumating ang kapatid ni Xiaoxin sa palasyo upang makipagkita sa kanya. Nagalit si Xiaoxin nang marinig ito. Sinabi ni Roy kung bakit siya nag-aalala, gusto niyang makipagkita sa kanyang pamilya. Naalala ni Xiaoxin ang ilusyon ng kabubatan at ayaw niyang lumabas sa harap niya kasama si Roy. Sinabi ni Roy na magtago siya sa likod ng kurtina at tingnan ang lahat. Inaanyayahan ni Roy si Siling na pumasok at tinanong ang dahilan ng pagpunta nito doon. Humulog si Siling sa lupa at nakiusap kay Roy na hayaan ang kanyang kapatid na umuwi bilang kapalit ay iaalok ang kanyang sarili. Nagsimulang huminga ng mabigat si Siling at nawalan ng malay. Tumakbo si Xiaoxin patungo sa kanyang kapatid. Sinabi ni Roy sa tagapaglingkod na tawagin agad ang doktor. Sinabi ng doktor na maayos na ang kondisyon nito, ngunit kailangan itong maipasa sa ospital. Inutusan ni Roy ang tagapaglingkod na maghanda para sa pag-aadmisa sa ospital agad-agad. Pagkatapos nito, nawalan din ng malay si Xiaoxin. Nang magising siya, sinabi ni Roy sa kanya na nailagay niya si Siling sa ospital. Binigyan siya ni Roy ng lugaw, ngunit nagsimulang manginig ang mga kamay ni Xiaoxin. Kinuha ni Roy ang lugaw sa kanyang kamay at nagsimulang pakainin siya ng may pagmamahal. Mamaya, binisita ni Xiaoxin ang kanyang kapatid sa ospital. Sinabi ni Siling na maayos na siya ngayon, ngunit nalulungkot siya na ang kanyang kapatid ay nagdurusa para sa kanya. Niyakap siya ni Xiaoxin at sinabi na hindi ito kasalanan niya, anuman ang mangyari, magtutulungan sila. Nakita ni Roy mula sa labas na masaya dahil sa ngiti ni Xiaoxin. Pagkatapos silang dalawa ay nagsimulang maglakad pa uwi ng magkasama. Sinabi ni Xiaoxin sa kanya na hindi na siya tatakas at pumayag siyang maging blood slave ni Roy upang iligtas ang kanyang kapatid. Natuwa si Roy nang marinig ito. Kinabukasan, dumating si Xiaoxin sa paaralan. May ilang mga babae ang nagsimulang makipag-away sa kanya. Nakipaglaban siya ngunit pinataob siya ng 2 sa kanila. Dumating si Senay at pinigilan ang mga babae. Tumakbo palayo ang mga babae. Tinanong siya ni Xiaoxin kung bakit siya tumulong sa kanya. Nakita sila ni Roy na magkasama. Dumating siya roon at hinawakan ang kamay ni Xiaoxin at dinala siya pauwi. Ipinagtapon siya ni Roy sa kama at malapit nang inumin ang kanyang dugo nang mapansin ang sugat sa pisngi ni Xiaoxin. Tinanong ni Roy kung sino ang gumawa nito sa kanya. Sinabi ni Xiaoxin na dahil sa kanya, lahat ng tao sa paaralan ay target siya. Hindi nagustuhan ito ni Roy at tinanong si Xiaoxin na tanggalin ang kanyang mga damit upang inumin ang kanyang dugo. Nag-aalis ng damit si Xiaoxin at nagalit. Nag-enjoy si Roy sa kanyang pagkabahala, ngunit huminto siya sa gitna at sinabi na mula ngayon, hindi siya dapat makitang kasama ang ibang lalaki. Kinabukasan, nang makita ni Xiaoxin si Senay, sinubukan niyang iwasan siya, ngunit hinawakan siya ni Senay sa kamay. Tinanong ni Senay kung ginawa ba ni Roy ang kahit ano sa kanya, ngunit hindi sumagot si Xiaoxin at sinabi na lumayo siya. Napansin ni Senay ang mga marka sa leeg ni Xiaoxin. Nagmadali si Xiaoxin na umalis mula doon. Dumating si Xiaoxin sa palasyo ng gabi. Hinila siya ni Roy at pinaupo sa kanyang mga bisig. Sinabi ni Roy kay Xiaoxin na siya ang kanyang master at gagawin ang anumang nais niya sa kanya. Dinala siya ni Roy sa labas at nagsimulang turuan siya kung paano sumayaw. Pinuri ni Roy ang sayaw ni Xiaoxin. Sinabi niya na ganito sumayaw ang kanyang mga magulang. Ipinaalam ni Roy kay Xiaoxin ang ball ng mga vampira na gaganapin sa susunod na linggo kung saan kailangan nilang sumayaw. Nang marinig ang pagbanggit ng ibang mga vampira, napanik si Xiaoxin at tumakbo palayo. Tumakbo siya patungo sa fountain kung saan natagpuan niya ang nakatatandang kapatid ni Roy na humipo sa kanyang buhok at sinabi na siya ay kahawig ni Flea, itinulak siya nito sa fountain. Sinabi niya kay Xiaoxin na gusto siya ni Roy dahil sa pagkakahawig niya kay Flea. Binyayaan siya na lumapit kay Roy ngunit sinabi ni Xiaoxin na ayaw niyang lumapit sa isang vampira. Pagkatapos, dumating si Roy at pinigilan ang kanyang kapatid. Kinuha niya si Xiaoxin mula sa fountain at dinala siya kasama niya. Nagsimulang mag-alala ang puso ni Xiaoxin at hindi niya naiintindihan ang dahilan ng kabutihan ni Roy. Sinabi ni Roy sa kanya na manatili sa silid at magpraktis ng pagsayaw para sa nalalapit na ball. Kinabukasan sa paaralan, may estudyante ang nagsabi na may tawag para sa kanya. Nang sagutin ni Xiaoxin ang telepono, sinabi ng doktor na lumala ang kondisyon ng kanyang kapatid at hiningi sa kanya na magmadali sa ospital. Nagmadali si Xiaoxin papunta sa ospital, ngunit walang permiso na umalis ng paaralan. Ipinaliwanag ni Xiaoxin ang kanyang problema sa kanila, ngunit tumanggi silang tumulong.
Pagkakataon na dumating si Senai doon at dinala si Xiaoxin sa pamamagitan ng puno. Sinabi niya sa kanya na kung magnanakaw siya ng Nobel Badge ni Roy at ipakita ito sa kanila, papayagan siyang umalis. Gusto sanang itanong ni Xiaoxin kay Roy sa halip na magnakaw ng badge, umaasa siyang tiyak na tutulungan siya ni Roy. Sinabi ni Senai na kung tatanggi si Roy na ibigay ang badge, hindi siya makakapagkita sa kanyang kapatid. Nang lumapit si Xiaoxin sa palasyo, nakita niya si Roy at naisip na hihingin ang badge sa kanya. Nararamdaman ni Xiaoxin na maaaring hindi siya tutulungan ni Roy dahil siya ay wala ng iba kundi isang laruan. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang ipaalam kay Roy ang kondisyon ng kanyang kapatid, ngunit pinutol siya ng tagapaglingkod na nagsabi na siya ay nahuhuli na para sa pulong. Umalis si Roy nang hindi siya pinakinggan ng buo. Walang magawa si Xiaoxin kundi magnakaw ng badge. Pumasok siya sa palasyo at ninakaw ito. Sa daan, nakilala niya si Senai na nais siyang samahan sa ospital. Pareho silang lumabas ng paaralan. Napansin ni Senai na parang may mga sumusunod sa kanila. Nagpasya si Senai na pigilan ang mga taong iyon at sinabihan si Xiaoxin na mag-isa na pumunta sa ospital. Nagmadali si Xiaoxin sa ospital, ngunit ang kanyang kapatid ay maayos na. Niyakap ni Xiaoxin ang kanyang kapatid at pagkatapos ay napagtanto niyang wala ang badge sa kanyang bulsa. Pumunta siya pabalik at nagsimulang hanapin ang badge sa daan. Pinaghihinalaan niya na ginamit siya ng ibang tao upang magnakaw ng badge ni Roy at pinaghihinalaan si Senai. Biglang dumating si Roy doon. Tinanong siya ni Roy kung bakit siya nasa labas ng paaralan ng ganitong oras ng gabi. Sinabi ni Xiaoxin sa kanya na ninakaw niya ang badge niya at pumunta sa ospital para makita ang kanyang kapatid ngunit nawala ito. Tinanong ni Roy kung sino ang nagsabi sa kanya na magnakaw ng badge. Pinadala niya ang kanyang tagapaglingkod upang hanapin ang badge at imbestigahan si Senai. Pagkatapos nito, upang parusahan si Xiaoxin, nagsimula siyang inumin ang kanyang dugo ng may kasiyahan. Nakiusap si Xiaoxin na tumigil ngunit hindi nagbago ang loob ni Roy at patuloy na masaya niyang iniinom ang kanyang dugo. Biglang nahimatay si Xiaoxin at niyakap siya ni Roy. Nakamalay si Xiaoxin pagkatapos ng 2 araw at nagsimulang maghanap kay Roy sa palasyo. Pagkatapos, narinig niya ang ilang mga kasambahay na nagsasalita. Sinabi nila na magbibiruan ang ibang mga vampira kay Roy dahil sa pagkawala ng badge. Sinabi rin nila na nang walang badge, hindi makakapasok si Roy sa ball. Napagtanto ni Xiaoxin na nasa panganib si Roy dahil sa kanya, kaya't nagmadali siyang pumunta sa ball upang tulungan siya. Sa daan, nakilala niya ang kaibigan ni Roy na si Sin na naisip na pupunta siya sa ball upang tulungan si Roy. Tinanggap siya ni Sin na sumama sa kanya sa sasakyan. Sinabi ni Sin kay Xiaoxin na ang ball ng mga nobelang vampira ay napakahalaga para kay Roy at mas mahalaga para sa kanyang blood servant na magmukhang maganda. Hinadlangan si Roy sa pagpasok sa ball dahil wala siyang badge. Pinaasara siya ng ibang mga vampira. Nang oras na yon, dinala siya ni Sin doon pagkatapos na ipaganda si Xiaoxin. Ngayon natatapos ang bahagi na ito. Kung gusto ninyo ang video na ito at nais ninyong makita ang susunod na bahagi, ipaalam ninyo sa pamamagitan ng pag-like o pag-comment sa video upang makagawa ako ng susunod na bahagi at i-upload ito agad. Maraming salamat sa panonood ng video. Magkita tayo sa susunod.